Melo del Prado? Yan na. Panalo! Okay, mga kapuso, at kahapon po nagkaroon ng pagdinig. Ito, umiinit ulo ko dito eh. Soli na lang daw yung pera. Ano, absolto na tayo? Ganun ba yun? Dahil hindi pa naman nakukuha daw yung bigas, pero binayaran na. O kaya nga kinukuha uli, isoli na lang yung pera para sa mga trader na nakabili ng bigas sa ahensya. O, nasa linya po natin mga kapuso, ACT-CIS Party List Representative at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kaugnay po ng pagdinig kahapon dyan sa mga irregularidad sa NFA. Congressman Tulfo, magandang umaga po. Hello. Congressman, good morning po. Teka, naputol. Okay. So yun po, ano pa ang sinabi kahapon? Sinunod lang daw po ang mga patakaran sa pagbenta ng bigas. Hindi dumaan ang bentahan sa bidding, pero ano daw may katwiran sila eh. First come, first serve daw po. Hindi daw yan requirement sa ilalim po ng circular ng Commission on Audit, mga kapuso. Sabi naman ng COA, hindi daw talaga sakop ng Government Procurement Reform Act ang pagbenta ng bigas dahil hindi ito procurement hindi pagbili kundi disposal. Ito na si Congressman Tulfo. Congressman, good morning po. Hello. Magandang umaga, paring Mel. Thank you for inviting me in your program. Narinig ko yung nabanggit mo kanina na hindi sila sakop, pero ayon dito sa Section 5 ng 2014 NFA Code of Corporate Governance and Revised Standard Operating Procedure on Sale of NFA commodities through market-determined prices, 25 pesos ang benta nila. Tama. Thereby, kailangan may bidding. Hindi po pwedeng may public auction, hindi po pwedeng discretion lang nila. Ito nakasaad Section 5. Sabi mismo ng COA. Paring Melo. Ayun, buti nabusisi mo yan. Kahapon, yun ang lumabas eh. So, teka. So, paano to? May sinasabi pa. Ito, kunin ko reaksyon mo dito. Isoli na lang daw para wala ng problema. Nagbayad na pero hindi pa naman nakuha daw yung item. Congressman. Kalukuhan yun na paring Melo, kung hindi pala nahuli, hindi na booking, walang kumanta, ongoing, magiging ika nga, parang walang nangyari. Kaya nag-iimbestiga ngayon para maiwasan natin in the future yung mga ganitong klaseng kalakaran. Kasi parang bakit naman dalawang rice trader lang ang nakinabang dito. Okay, tapos pangalawa, kung matatandaan mo, paring Melo, yung House noong October, November, naghahagilap tayo ng mga stocks ng bigas. Meron pala sila. Bakit hindi sila nagsalita na House Speaker? Meron kami stock po dito na 75,000 bags para kahit paano makatulong sa mga kababayan natin. Kasi at that point, nasa 60, 65 pesos per kilo na ng mga panahon na yun. Kung hindi pa kumilos sa Malacanang at nagkaroon ng rice price cap, hindi bababa yung presyo ng bigas. Pangalawa, sinadya talaga nila yung paring Melo kasi may sulat ang DSWD na nagre-request sila ng bigas. Tinanggihan nila. Sabi nila wala raw silang stock. Kalain mo ba yan? Sa talagang malinaw pa sa sikat ng araw na meron talagang maneuver na gusto talaga nilang itago dahil gagawin nila secret maibenta nila at para kumita. Ang balita pa natin dyan, 25 pesos ang bili nila nung palay. Nung meal na bigas na 25 pesos pa rin ang benta nila. Hindi 23 pesos, kundi 25 pesos na bili, ang bebenta nila 25 pesos din. Wala silang walang katubo-tubo. Ang problema, ang balita natin nilipat sa ibang sako ng bigas para hindi mukhang NFA. At ito ay ibebenta hanggang around 50 to 60 pesos. So, tiba-tiba at kikita yung trader at syempre yung mga tiga-NFA. Paring Melo. Ay, teka, sabi mo 75,000 bags lang. Pero... Yung sa isang region lang yan. Ayun. Kasi lumilitaw, may 150,000 daw sa kabuuan. Tama ba yun? Tama yun. Isa NCR pa lang. We're just talking of NCR. May region 3 pa, may region 4. At saka ibang mga regions. So yan ang ito pala yung nakakalkal yung 75,000. Mas malaki pa rito paring Melo. So teka, kailan pa nangyari yan pala? Actually, plinano nila na discover lang ito around January nung nagsulat na yung deputy administrator, yung whistleblower na sa
palasyo na nagsulat sa secretary ng DA. Kaya na-discover ito pero pakiramdam at pakiwanag last year pa ito plinano na in-execute talagang tinago-tago nila kaya nga sinasabi ni Bioco mabubulok na raw nung October, November fresh pa itong bigas na ito kaaani lang anihan ng mga panahon yun. Bakit hindi niya sinabi sa gobyerno na bigas kaming extra dito, pwede niyong gamitin at pwedeng dalhin sa merkado o ipamigay sa mga mahihirap. Hindi ba naghahanap tayo ng bigas noong mga panahon na yon, paring Melo? Kahit sa kadiwa man lang. Di ba? Yun nga yung sinasabi nitong ng mga nag-iimbestiga ngayon, particular ng Committee on Agriculture sa ilalim ni Congressman Mark Inverga. Bakit di sana sa kadiwa mo nila? O kung hindi, sige. Sabihin na natin, medyo hindi na presko. Abay, nangangailangan lagi ang BJMP, ang Bureau of Correction, nangangailangan lagi ang DSWD dahil laging may mga kalamidad. Bakit hindi ninyo ibinigay sa kanila? Sinasabi kasi daw, ang palusot lagi ni Bioco ay hindi na raw presko at may... Pero pwede pa naman kainin base doon sa kanilang mga testing. Talaga naghahanap lang ng palusot at ginawa-gawa na ng palusot na medyo matagal na kasi luma na kaya hindi na namin pwedeng ibenta. Lagi naman gano'n ang kalakaran ng NFA, paring Melo. Hindi daw sila nagbebenta sa gobyerno ng hindi magandang klase kasi ibebenta nila sa mga private trader kasi yon obligado daw yon na i-remil. Nandun daw sa deed of undertaking yon, Congressman. Kalokohan yun, paring Melo. Sabi doon sa kanilang yung laboratory test nila, fit for consumption. Maganda, pwede pang kainin. Ibig sabihin, walang kulay, hindi masama ang amoy. Kaya ano yung sinasabi niya na hindi pwede dahil matagal na may amoy. Wala naman Sinabi mismo na ng lab results nila na fit for consumption. Pag sinabing fit for consumption, paring Melo, pwedeng kainin ng taong bayan. Ika nga, pwedeng kainin ng mga PDL natin, pwedeng kainin ng mga tiga-DSWD, mga poorest of the poor natin. Sige, kung yung mga middle class at saka mga social, hindi kumakain ng gano'n. Pero yung mga PDL natin, naghahanap ng gano'n. I mean, pwede pa naman siyang kainin, paring Melo. Wala naman siyang amoy, wala rin siyang kulay. Anong diferensya? Siguro na ang nangyayari lang kasi pag medyo luma, pag niluto mo, paring Melo, parang nababasag, nahahati yung grain, lumiliit. Yun lang naman yun yun ang explanation doon, paring Melo. Pero ganun pa rin naman, wala namang kulay dilaw, wala naman siyang amoy, natudurog lang, nahahati. Kasi medyo luma na nga siguro. Pero teka, anong paliwanag nila? Bakit dalawa lang yung pinagbigyan nila? Ba't hindi ito hinati-hati sa mas marami mga trader? Actually, palusot pa ni Bioco, hindi lang naman dalawa, siyam yan. Granting siyam, kasi iba-ibang region. Pero lumalabas kasi dyan, paring Melo, nag-violate na nga sila dun sa SOP. Walang bidding. Code of Corporate Governance and Revised Standard Operating Procedure na sinasabi kailangan idan talaga sa public auction. Thereby, yung nangyaring pagbibenta nila ay nawalan ng pera ang gobyerno, nalugi ang gobyerno sa kagagawa nila. Ang laki daw ng pagkalugi. Magkano ba nalugi sa gobyerno niyan? 107 million kung yan ay sa 75,000 na kasako ng bigas, Congressman. 75 pa lang yun, paring Melo. May mga aabot ito ng mga dodoblehin o titriplehin may 175 million na yan. So around 500 to 600 million. At saka ang isa pang... Dahil sa ibang mga region. At saka ang isa pang hindi nila ginawa, hindi sila nagpaalam sa NFA Council pala. Alam mo, sinasabi nila, meron daw communication ng umaga. Natatawa nga ako, kaya winardingan ko si Bioco, huwag magsinungaling kasi hindi kami mangingiming na ikukulong ka namin dyan sa baba, ikukontempt ka namin sa pagsisinungaling. Nung hinanapan siya ng klaseng communication na ibinigay niya sa council, wala siya may pakitang sulat. Tinanong ko may verbal, wala rin daw. Paano mo sinabi? Wala. Sabi ni Congressman Matt Imberga, wala talaga pala. Tapos sinasabi mo na meron. Baka parang sabi niya, hindi ko na naintindihan dahil umalis na ako. Sinasabi niya na, gagawin pa lamang yata or i-inform pa lamang yung council para something to that effect. So parang pinapaikot-ikot pa yung mga mambabatas kahapon ng NFA. So may kasunod pa ito na pagdinig, Congressman? Meron pa, paring Melo. Kailangan natin, hindi pa na natanong, nagisa yung mga rice traders na maayos. Kailangan nating tanungin kasi
Matagal na ito, paring Meloy, naririnig natin. Wala lang kumakanta. May kumanta lang itong deputy administrator. Ito pumiyok. Pero matagal ng kalakaran ito. Sabi nga ni Congressman Palma sa akin kahapon, katabi ko, sabi niya, graduate pa lang siya ng college, NGA pa lang ito, National Greens Authority. May mga ganito ng kalakaran. Ang dami, mahaba na, sabi ko nga, mahaba na listahan niya. Meron pa nga isang istorya eh. Yung isang barko na punong-puno, isang barko ito, punong-puno ng NFA rice, biglang nalubog daw, naglaho sa dagat eh. Di ba? May ganun eh, ganun istorya ng harap eh. Tama yan, paring Melo. So, kailangan talagang mabusisi ito at kailangan may managot. Hindi naman po pwedeng walang managot, ganun-ganun na lang, i-relieve na lamang. Dapat talaga may managot, may makasuhan dito sa issue na ito, paring Melo. Sige. Congressman, salamat sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat din po at magandang umaga. Representative Erwin Tulfo ng ACT-CIS Party List.